Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog dyan. Ang oras po dito sa Bahrain is 1:00 po ng hapon. Ito nga ang klima dito, medyo maambon. At halos isang bisis nga lang na ulan dito sa Bahrain sa loob ng isang taon. At ako nga po pala ay pupunta ng Philippine Embassy. Sa right side ko po is Andalus Park. Ito po yung park sa Gudaybiyah kung saan dito halos nagtitipon-tipon ng mga OFW kapag day off nila, lalo na pag Friday o di kaya ay Sabado. Pero araw-araw po malaging punuan dito dahil ito lang po yung park na malapit. Ito po nag-exercise yung mga tao at ako nga po ay paliko na dito sa Adlia. Maganda yung panahon kasi hindi siya masyadong mainit, hindi rin siya masyadong malamig. Pero winter time pa dito. At dahil patapos na nga, hindi na ganun kalamig. At dito sa right side ko, ang ridtag ng Adlia. Hindi ko lang po ito nilalakad kasi exercise na din. Lalo na kapag winter time, masarap maglakad dito sa gilid. Kasi safe naman po dito maglakad sa gabi. Pero may mga area din dito sa Bahrain na hindi safe, lalo na mga madilim na party, kaya iwasan po natin maglakad. At dito na nga ako sa Adlia banda. Yung Philippine Embassy po natin dito ay nasa Adlia lang din, pero nasa kabilang side lang. Pwede po siyang lakarin, pwede po tayong sumakay ng bus. Palang po tayo sa Kuwaiti Avenue. Pag nakasakay tayo ng bus, walking distance lang to. At buti na nga lang hindi masyadong traffic kasi hanggang 2:00 lang yung embassy ngayon. Madali lang naman, basta hindi traffic, malapit lang siya. At naabutan nga namin yung red light, kaya dito na kami sa shortcut dumaan kasi meron ding shortcut dito. Kaya dito na kami liliko para hindi na kami mag-antay ng ilang minutes sa red light. Papasok na nga kami dito sa Adlia, sa likuran banda. Andito po kami sa likuran ng Al Jazeera, sa likuran ng KFC. Kasi merong ditong madadaanan. Mas maganda talaga yung marami kang alam. Pwede kang umikot-ikot, pasikot-sikot ng mga shortcut ways. Actually, nilalakad namin to kapag gabi, lalo na pag winter time. Maganda dito maglakad. Late lang din naman kasi yung Bahrain. Dito na nga, hindi pa rin lumalakas yung ambon. Hindi pa rin naulan, ambon lang pa din siya. Ganda sana pag naulan kasi nakakamiss din pala. Sa isang taon, once ka lang makakita ng ulan. At hindi pa yun masyadong malakas, hindi tulad sa Pilipinas. Pero pag nasa Pilipinas ako, syempre ayaw ko nang naulan kasi kunting ulan lang sa area ko ay nabaha na doon sa bahay. Dito na nga madadaanan natin. Sa left side ko is Cairo Restaurant. Sa right side ko nga po is Extra Broasted. Extra Broasted ng Adlia. Pasta din kami ng KFC. Paglabas nito ay papasok na sa area ng Kuwaiti Avenue. Maraming salamat nga po pala sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, OFW sa Bahrain Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay na-monetize na po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po sa pag-play ng aking mga videos. Salamat po sa inyong suporta. At ito nga lagi ang aking ruta tuwing pupunta ako ng embassy. Kasi ako napunta doon dahil nagsasubmit ako ng mga papers, ng mga documents. Yun ay sa trabaho ko, kaya pabalik-balik ako ng embassy. Nasa shortcut pa din po kami. Nasa shortcut pa rin po ang aming sasakyan. Kaya paglabas nito ay nasa main road na siya. Umiwas lang kami sa traffic at umiwas lang kami sa delay ng oras. Andito na nga kami sa Adlia pa din. Kung meron lang sanang straight papuntang embassy, kanina pa kami doon. Kaya lang paikot-ikot naman kasi dito. Malapit na nga kami sa embassy. Pwede na din walking distance. Sa mga gustong pumunta ng embassy, bago na po yung location kasi ngayon. Dati po silang nasa Mahuz, ngayon po ay nasa Adlia. Pwede po ninyong makita o mahanap ang kanilang location. Nasa Facebook po yan. Nasa Facebook account po ng Philippine Embassy para hindi po kayo maligaw. Meron po doon location at contact number po nila. At sa right side ko nga po pala ay Alia Flower Shop. Napakatagal na din ang flower shop na to. Matagal ko na tong nakikita. At kami nga ay andito na sa Kuwaiti Avenue. Pabalik na naman ng Gudaybiyah area. Kasi one way lang dito. Okay naman yung panahon at hindi rin masyadong matraffic. Parang nasa Pilipinas lang. Buti naman dito at may mga puno na rin. Kasi halos dito puro na lang bahay. Nasa desierto talaga. Buti sa area na to merong mga puno. Kahit papano may makita kang green. Wala ka halos makitang tao na naglalakad. Kasi lahat ng tao dito halos may sasakyan. At kahit nga yung mga hindi mapera dito, hindi mo mahalata nga mahirap. Kasi meron talaga silang service. Hindi tulad sa atin kapag mahirap talaga tayo. Kahit bisikleta
renta, wala talaga. Dito kasi madali lang sa kanila magkaroon ng sasakyan. Allowed naman sila mag-loan. Kung nga hanggang ngayon wala kahit bike. Dahil sa hindi ko pa afford bumili. Kaya nakikisakay na lang ako dito at kahit nasa Pinas. At ito na nga, isang stoplight na lang at nasa embassy na tayo. Meron lang akong isasubmit na papers at babalik na din naman agad. At dahil nga po sa nag-online ako ng gold at ako na din po mismo ang nagde-deliver sa halos sa ilang taon. Kaya kabisado ko halos yung mga daan at mga area dito sa Bahrain. Kaya kahit saan man ako ilagay ay alam ko ang pauwi. Yun din pala ang advantage at ang kagandahan kapag ikaw mismo nagde-deliver kahit nakakahilo pa sa paikot-ikot ng Bahrain. Ang kagandahan ay kabisado ko na ang bawat area at alam ko na yung mga medyo shortcut na mga daan. Kahit saang sulok man ng Bahrain ay alam ko na at halos napuntahan ko na po yan sa ilang taon na pag-online, sa ilang taon na pagde-deliver ko mismo after po ng trabaho ko. Ako pa magde-deliver niyan. Pero hindi po ako nagda-drive. Nagta-transport po ako. Kaya pag free time ko, pag wala akong trabaho, ako mismo ang nagde-deliver. Kaya sa mga gustong mag-order ng gold dyan, message lang po kayo sa akin. Ako po'y nagtitinda ng gold simula 2012. Pag ako po'y nasa trabaho, hindi po ako makasama sa pagde-deliver. Kaya yung driver na lang po ang tatawag sa inyo at maghatid ng inyong mga order. Po kayo matakot dahil pure gold po ang aking mga paninda. Dito na nga pala tayo sa embassy. Ayan na yung flag ng embassy. Paliko na tayo dito dahil dito na sa area na to ang ating embassy. At dito na nga mag right side tayo. Ayan na, papasok na tayo dito sa area. Ang hirap dito, laging punuan lalo na kapag maraming tao sa embassy. Ang hirap mag-park dahil nga sadyang embassy lang natin ang punong-puno. Pag kayo'y mag-check sa ibang embassy, wala pong ganito, nakadaming tao. Daming mga sasakyan sa labas. Tayo lang po yung embassy natin ang labas-pasok ang mga Filipino. Dahil nga kailangan kumuha ng UIC, bayad ng UWA, at kung ano-ano pa. Mga ibang nationality naman. Hindi naman sila napunta sa kanilang embassy kahit pabalik-balik sila dito sa Bahrain. Pero tayong mga Filipino, dokumentado. Kung tayo lalabas o bumalik ng Bahrain, marami tayong bit-bit na mga papel. Kailangan natin ng UIC, na nga yung embassy natin, ng bagong lipat. Malapit lang po ang area na to kapag kayo'y nasa Manama. Ito'y nasa Adlia lang. Nasubmit ko na at palabas na rin ako ng embassy. Saglit lang naman ako. Pina-receive ko lang ang documents at ako'y lumabas na din naman agad. Ang ganda na ng area ng ating embassy ngayon. Hindi tulad dati na nagsisiksikan. Ngayon po sobrang lapad. Ang ganda po sa loob. Ito nga po ang kanilang exit at entrance. At ako'y lalabas na ng embassy. Buti na lang nahinto na rin naman yung ambon. Parang sakit lang sa ulo kapag ikay maambunan dahil pahinto-hinto at saglit lang din naman. At andito na nga ako sa gate nila. Gate ng ating embassy dito sa Bahrain. At akin na nga pong bubuksan para tayo'y makauwi na rin habang hindi pa malakas ang ambon at habang nahinto yung ambon. Dito nga sa area na to sa labas, nag-aantay minsan ang ating mga kababayan na nagtitinda ng Filipino food. Aking tulong din yan kasi minsan marami tayong kababayan na namimiss din ng mga Filipino food at yung iba din gutom na rin sa loob sa kakaantay. Kaya mas okay na din na may nagtitinda ng Filipino food sa labas. Nga, paalis na kami ng embassy. Medyo may ambon pa rin konti. Saan ang hirap lumabas ng sasakyan dito lalo na pag marami kang makasalubong na papasok ng embassy. Maliit lang kasi yung area nila. Lang yung dadaanan dito. Ayan, mga left side at right side ko po ay mga offices din siya. At palabas na nga uli doon sa Kuwaiti Avenue. Papuntang Andalus area na naman sa Gudaybiyah. Ang ganda pala tingnan, halos terno yung pinta ng mga bahay dito. Hindi nga po pala ito bahay, mga offices to. At sa labas nga dito sa main road, andyan yung bus station. Kahit saan ka man pumunta dito sa Bahrain, pwede kang sumakay ng bus dyan. 300 fils lang ang bayad. Po sa kabilang side, andyan po yung bus station. Nahinto po yung mga bus dyan. Kahit pa paano naman, makakatipid ka kung meron na mga bus na masakyan. At merong bus sa area ninyo na nadaan. 300 fils, nasa 45 pesos lang kapag nasa Pilipinas. Kasi kapag mag-taxi ka, napakamahal. Nasa 500 pesos na din, mahigit pa.
Depende po yan sa inyong area. Kasi pag along Manama ka lang, sa 4 to 5 BD ang transport. Yung malaki-laki na din ang diferensya. Yun nga lang kapag nagmamadali ka at walang time, mas maganda din talaga mag-taxi, mag-transport. Pero kung okay lang naman, hindi ka nagmamadali, ay mas maganda din yung bus kasi sa labas mismo ng embassy. Nasa main road ang sakayan at babaan ng ating bus kasi merong bus stop doon. Kapag nasa Gudaybiya ka nga lang, pwede mong lakarin kahit nasa Jufer ka at hindi ka lang nagmamadali. Nasa right side ko nga, Andalus Garden na siya. Maganda dito sa bansang Bahrain, basta't legal ka lang. Basta't meron ka lang visa, maganda dito magstay. At hindi kasi masyadong stricto dito. Kahit ano man ang iyong religion ay meron silang ditong simbahan, kapilya o kahit ano pa man. Laya po kayong makapagsimba, makapagsamba sa inyong mga relihiyon. Hindi po nila dito ipinagbabawal, hindi katulad sa iba. Kahit nga sa mga Filipino restaurant, halos saan man dito ay allowed nila. Marami din ditong Filipino restaurant na may mga lutong baboy. At meron pang mga barbecuehan na nga nasa Andalus Garden na tayo na area. Malinis ang kanilang kalsada, wala kang masyadong makitang kalat kasi meron talagang tagalinis dito. Sinusunod nila ng pulot at saka wala namang may nagtatapon sa kalsada ng mga basura. Yan din ang isa sa kagandahan dito, malinis ang mga kalsada. Kasi nga karamihan ay disiplinado at ito nga yung malaking mosque nila, masjid. Papasok na tayo sa area ng Gudaybiya. Right side nga ay papuntang Jufer, left side naman ay Gudaybiya. Ang ganda ng view dito pero hindi masyadong halata sa aking cellphone. Ayan na nga, makikita din natin yung Aster Clinic. Isa din po yan sa mga gustong magpa-check up. Sa mga gustong magpatingin dyan, ito po yung Aster Clinic. Meron din dyan Filipino doctors. At ngayon ko lang pala na-notice, wala na po palang ambon, nahinto na siya. Kaya maraming salamat sa inyo guys sa pag-subscribe ng aking YouTube channel. Ako'y babalik pa sa aking trabaho. Ako pa man ako bumalik sa aking trabaho, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat. Alam ko po kung sino-sino ang mga nag-support sa aking mga videos at sa mga nag-subscribe dyan. Maraming salamat sa inyo po. Hindi po dahil sa inyo ay hindi po ako na-monetize sa ngayon. Darating din ang araw na maibalik ko din sa inyo ang inyong suporta sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang at sa susunod na video ulit. Thank you so much po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog.